Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon. Bahagyang lumakas yung northeast monsoon o amihan na nakaapektong na ngayon sa bahagi ng northern at central Luzon area. Ito po yung magdadala ngayong gabi ng may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Batanes, Cagayan, kasama po dyan yung Babuyan Islands, Isabela, Aurora, pati na rin sa bahagi po ng Quezon. Bagamat magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kasama ng mga pag-ulan, ang inaasahan po natin sa may bahagi po ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, pati na rin sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Easterlies naman po yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan na kung saan ito yung magdadala ng mga scattered rains at thunderstorms sa bahagi po ng Caraga, Leyte, pati na rin po sa may southern Leyte at sa bahagi po ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Pero dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa na ating kapuluan, ay posible pa rin po yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi, dala rin po ito ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala naman po tayo minomonitor na low pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Para sa magiging lagay na ating panahon bukas, patuloy po nating inaasahan na muling lalakas yung northeast monsoon o amihan at makakaapekto na ito sa buong bahagi ng Luzon. Ngunit magdadala po itong amihan ng makulimlim na panahon na may kasamang hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Cagayan, Isabela, pati na rin po sa may Batanes at Babuyan Islands, dito sa may bahagi ng Quezon at sa Bicol Region. Pero dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi ng Luzon, ay generally fair weather condition pa rin naman po inaasahan natin. Ngunit magdala pa rin po tayo ng payong dahil posible pa rin yung mahihinang mga pag-ulan dala nga ng amihan. Temperatura po natin dito sa Kamunilahan bukas ay nasa around 24 to 32 degrees Celsius. Sa mga pupunta sa Baguio City, nasa around 15 to 24 degrees at sa Tagaytay, 21 to 30 degrees Celsius. Sa Lawag naman, 23 to 31 degrees yung inaasahan natin na agwat ng temperatura. At aabot din sa 31 degrees ang maximum temperature sa Tuguegarao at 25 to 32 degrees naman sa bahagi ng Legazpi City. Dumako na po tayo sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City na kung saan nasa around 25 to 33 degrees sa agwat ng temperatura. Sa mga kababayan natin sa Kabisayaan, partikular na sa may Eastern Visayas, bukas po dahil sa easterlies ay patuloy silang mga karanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero sa nalalabing bahagi po ng Visayas at sa buong bahagi ng Mindanao ay wala naman po tayo inaasahan na malawakang mga pag-ulan bukas, kaya po sa umaga hanggang tanghali ay maaliwalas na panahon ang kanilang inaasahan. Ngunit pagdating ng hapon at gabi, expect na po natin yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, dala ito ng easterlies. Pwede po natin i-monitor yung mga thunderstorm advisories na nilalabas po natin sa ating social media accounts at pinapost rin po natin ito sa ating website. Temperatura po natin bukas sa Metro Cebu at sa Iloilo ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius din po inaasahan natin na temperatura. At sa may Zamboanga at Metro Davao, aabot sa 33 degrees ang maximum temperature. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning po tayong nakataas sa may baybayin ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Ilocos Norte at ilang baybayin sa Ilocos Sur. Kapag may gale warning po tayo, hindi natin hinahayaang pumalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin yung may maliit na sasakyang pandagat dahil sa inaasahan po nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. Para sa ating 3-day weather outlook, patuloy po makakaapekto yung northeast monsoon o amihan sa halos buong bahagi po ng Luzon. Kaya dito sa Metro Manila at sa Baguio City, hanggang Friday po ay bagamat maaliwalas yung panahon na inaasahan, ay posible po yung may hina na mga pag-ulan o mga pag-ambon dala nga ng amihan. Ang bahagi ng Legazpi City, naasahan natin na maapektuhan po ng shear line for the next 3 days o simula Miyerkules hanggang Biyernes. Kaya po may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga may hina hanggang sa kantaman, kung minsan malakas na bugso ng pag-ulan po tayong inaasahan dyan. Kaya ating paghandaan po ito dahil posible nga dito yung malakas na buhos ng pag-ulan, lalo na po pagdating ng Huwebes hanggang Biyernes. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. Ganon din po sa bahagi po ng Kabisayaan na kung saan sa Metro Cebu hanggang Huwebes po may mga pag-ulan din tayong inaasahan, mga scattered rains and thunderstorms, dala rin po ito ng shear line. Ganon din po sa Iloilo na kung saan hanggang Miyerkules ay hindi pa po ito apektado ng shear line pero pagdating ng Huwebes may mga scattered rains na rin po tayong inaasahan dyan at Biyernes improving weather condition.
Pero sa Tacloban po, simula Miyerkules hanggang Biyernes, magtutuloy-tuloy po yung kanilang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na may hinaagasak ng taman kung minsan malakas na bugso ng pag-ulan. Kaya patuloy po tayo mag-monitor, lalo na po sa mga rainfall advisories o mga thunderstorm advisories po na ini-issue ng ating mga Regional Services Division. Dumako na po tayo sa mga key cities natin sa Mindanao. Sa Metro Davao po hanggang Huwebes ay magiging maulap din po ang kalangitan dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Posibleng dulot po ito ng easterlies. Pero ang bahagi po ng Cagayan de Oro, magpapatuloy ang maliwalas sa panahon for the next 3 days. At sa may Zamboanga, pagdating po ng Huwebes, ay may mga scattered dates na thunderstorms din po tayong inaasahan dyan. At ang araw po natin dito sa Kamunilaan ay lulubog sa 6:07 ng gabi at mula itong sisikat bukas ng 6:02 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay nating panahon, mangyaring i-like at i-follow kami sa aming social media account sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.